Bro, pambili mong gamot bro. Salamat bro. Yan. Ubus na yung gamot ko. Mabili ako bukas. Para naman may pambili kang gamot ah. Pabili ako bukas. Yan. Salamat bro. Salamat ako sa iyo at kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakakuha ng gamot. Ayan mo bro, at may awa ang Diyos bro, baka may mag-sponsor sa atin ng panggamot mo bro, ano? Salamat. Yun lagi yung pag-pray ko bro, na sana yung gamot mo ay may magbigay ba sa loob ng isang taon ba, ano? Ano yan, lifetime mo na yan na gamutan? Oo. Dapat meron kang mga stock palagi, no? Siya nga, naubusan ako ngayon. Kaya sana yung dito. Gamot ko dito. Ano ko dito. Yung, Yung resita ko nandun sa bahay. Kay mama. Nasaan nun? ayan mo ba't makakaluwag-luwag din tayo? Ngayon kasi grabe ang krisis, ano? Talaga. Kailangan, Pagmamahal. Pagmamahal ng gasolina. Biga, bilihin. lahat ano? Lahat. Pag ikaw magbibinta, mura. Oh, mura lang yan. Sana Pag, di ba, may mga gulay ka. Tapos ibibinta mo, mura. mura. Pero pag ikaw ang bibili, Mahal na. Mahal na. Dubli. Doble ano? Yun yung nangyayari ngayon bro. Yung halimbawa, mabili na ng isda, yung bibili sa amin, Oo. bigay namin ay 150 isang kilo. Ayun sa kabila, yung halimbawa, yung namili, dubli. Doble baga. Pag yung puno, kung saan ang galing, mura. Dubli. Kaya ang hirap ng buhay ngayon. Kawawa yung mga Maliit. maliliit. Kasi tayo yung nagiging biktima dito. Siya nga. Yung mga produkto natin, ibibenta natin ng mura. Tapos sila yung nakabili, ibibenta ng mahal. Yun nga. Ganun yung mga nangyayari ngayon, ano? Lahat na bilihin, mahal na. Ang gasolina ngayon, 120. Isang litro. Mahal. Dati, nadala ka, nabaon kami, isang galon, Oo. di 4 na litro. Ngayon, 3 na lang. Di ba? Binawasan na namin at siyempre, Yung budget. yung budget, okay. Oo. Nakakautang. Kaya lang pagbayad. Kung walang huli. Wala. Wala. Mahirap ano? Hirap talaga. Kumbagay tiyagaan. Mahirap din yung mangutang ka ng sobra. Mahirap. Kasi Mahirap bumayad. Pag halimbawa mo, lugi ay yung mahina. Halimbawa yung kalahati lang mababayaran mo. Tapos malaw ka ng pagkamagahan. Kasi pagbalik, nangangamba ka, baka mamaya wala kang huli. Walang huli. Hindi natin alam kasi ang lalim ay kung meron o wala. Yan yung sinasabing hanap buhay ng bulag. Yun. Oh. Para sa din yan sa magiginto. Hanap bulag din. Oo, di ba? Latag ka ng latag, di mo alam kung may mahuhuli ka. Oo, yun. No? Oh. Ganun ba din yan sa ilalim? Sa pagkabod. Pagkabod ano? Ang ganyan din Hanap yung buhay, dagat na yan. hanap buhay ng bulag ano? Kasi di mo alam kung meron kang mahuhuli. Ganun nga. Di ba? Isa rin. Yan ang hirap dito sa maliliit. Ang nananalasa yung mga malalaking sasakyan, yung mga Norway, yung buli-buli. Yun lang ang nananalasa ng isda dito sa Bicol. Sila yung nakakarami, no? Sila nakakarami at malalaking pangkayan. Yan ang mahirap ngayon, bro, ano? Tiyaga-tiyaga lang, bro. Tagal lang talaga. Makakaraos din tayo, ano? Oo naman. Ako May nga- awang Panginoon. Ako nga, bro, makikita mo kung saan ako nakakapunta. Kasi kung di ako gagawa ng paraan, wala din. Kaya kung makikita mo, talagang mahapit din ako sa pagbubulag. Kasi parang mangingisda din yan, bro. Dumadayo din ako kung saan may views. Doon din ako, Doon ka lang ba? ihinto din ako. Di ba? Kung saan yung may mga viral na lugar, doon din ako pupunta. Tulad ng Tarom, meron ba yung lugar na yan? Parang ano din yan. Masalong-salong. Parang nangingisda ka rin yan. Oo. Ganun lang yung pangingisda. Kasi kung hindi ka gagawa ng paraan, ay, grabe bro. Uwi, luhaan. Yan. Kasi sa panahon niyan talaga bro, grabe.
Alam mo, yun yung isa sa mga natutunan ko sa panahon ngayon. Kung di ka gagawa ng parahan at kung di ka magsisipag, papairalin mo yung pagiging... minsan kasi, yung ugali ng tao, tatamarin ka kung kailan andyan na. Kung ano yung gagawin mo ngayon, parang tatamarin ka. Di ba? Ikaw, di ba lalaot ka pa ngayong gabi? Mag-aalin lang pa kung babango ko, hindi, di ba? Oo naman. Di ba? Oo. Pero dahil sa kailangan mong kumita, dahil sa pang-araw-araw, pagkain, mapipilitan kang bumangon. Napupus ka. Napo. Yun yung... Pero, ako naman, bro, bago ako malaot, nag-pray muna ako. Oo. Ganun. Para mabigyan ako ng biyaya ng dagat. Ganun naman tayong lahat. Ako, tulad ako. Ikaw, nagpipray ka ba? Umalis. Ako, bago din ako umalis. At bago ako magpunta sa mga ganito, pag ina-upload ko na rin, inisip ko rin palagi, sana mag-abuse. Yun yung reality natin, yung talagang... Kasi ikaw, gusto mo makahuli ng marami, isda. Ganun man din ako. Ako, gusto ko rin mag-abuse, diba? Oo, parang marami. Oo, diba? Oo, Yun yung kuha natin, yung reality ng buhay. Kasi nga, unang-una may mga pamilya tayo. Di pa pwedeng ganito lang. Ganun lang. Buti kung pagkain lang ang hinahanap natin. Mayroon tayong mga pinapaaral na, di ba? Siyempre, kailangan din natin ng ng pira para sa mga mahalin na ngayon ng bilihin na yun. Kaya kung makakita mo bro ako kung saan ako nagtitent. Dito, di ba? Sa bundok. Mag-isa akong dumadayo. Pero natutulog naman ako sa mga safe na lugar. Tulad dito, safe na. Safe ka talaga din. Tapos, sa Tarong naman, safe din man ako doon. Pag natulog ako doon. Sa Sorsogon naman, pag nandun, safe din ako doon. Pakikisama lang. Yan naman talagang mayaman sa pakikisama. Kasi kung mahina ka makisama, wala sa'yo magpapatuloy. Wala. Diba? Papatuloyin ka lang, kaya lang babaliwalayin ka. Wala ka na, hindi ka kakausapin ng hindi yung ang iba, di ba? Diba? Hindi ba, iba? Parang kakwentuhan kita. O maya-maya, sabihin ko, matulog na ako. Di ba? Diba? No. Kasi ngayon talaga, number 1 talaga yung pakisama sa tao. So, dapat totoo ka sa sarili mo. Oo, totoo talaga. Kasi kung linuloko mo yung sarili mo, linuloko mo yung kapwa mo, wala. Malaking kasalanan pati yan. Saka ikaw din mismo mangangamba sa sarili mo. Kasi isipin mo, linuloko mo yung kapwa, linuloko mo pa yung sarili mo. Yung ginagawa mo pala, labag pala sa kalooban. Oo nga. Pakitang tao lang pala. Diba? Mahirap yung gano'n. Dapat ngayon talaga. Kasi lahat ng bagay kasi bro, sa totoo lang, may kapalit yan eh. Naman. Oo. Gumawa ka ng kabutihan, ipapalit sa'yo, kabutihan din. Gumawa ka ng katarantaduhan, ibabalik sa'yo, katarantaduhan din. Manlamang ka sa kapwa mo, lalamang ka rin. Diba? Lahat ng ginagawa natin, may kapalit. Hindi mo lang malalaman kung kailan sa'yo ibibigay. Hindi pa nalalaman yan. Nakakusat na lang nadating. Doon ang nadating. Sige. Kaya sabi ko sa sarili ko, pagsisikapan ko kahit na mahirap. Di ba? Kahit na paunti-unti, basta't mayroon pumapasok. Kahit na pabarya-barya, pag naipon, malaki din yan. Di ba? Pag naipon mo. Pero kung wala kang gagawin bro, wala. Kaya sabihin natin, di ako pumunta ngayon dito at nag-stay lang ako sa bahay. Kinabukasan wala. Di ba? So
So, ibig sabihin, lumakad ako ngayon, kahit pa paano, may resulta. May resulta. Oo. Makikita mo na ka. Makikita mo agad. Pero kung kanina nagtamad-tamad ako, at nag-iga-iga ako doon, kanina talaga bro, nag-iga-iga ako. Tinatamad ako magbumangon. Pero, inisip ko, sabi ko, masalong-salong, lugar ni Bianchi ang pupuntahan ko. Lugar na EDS. Maraming nag-aabang, maraming Marami. gustong makita yung lugar, Marami. gustong masilayan muli yung pinanggalingan nila. Sabi ko, bangon ako bro. Kahit na alangan yung oras na, stress baga. Kasi, sayang yung oras. Kung ipagpapabukas ko pa, yung gagawin ko yun, pwede naman gawin ngayon, bakit ko pa ipagpapabukas? Bukas, Pwede naman ngayon. pwede naman ngayon. So, gagawin ko bukas, Ngayon na. iba naman yun. Iba na yun. Iba naman yun. Iba naman yung one yun. Iba naman yung... Ibang serya naman yun. Iba naman yun. So, nakadalawa ako, di ba? So, kung kinabukasan ko pa ito gagawin, nakaisa lang ako nun. Oo. Di ba? Tama naman. Zero ako ngayon, ngayong araw na to. Sipag at tiyaga lang. Sipag at tiyaga lang. Yun yung laging pinapasok ko sa utak ko eh. Alam mo kasi bro, ako kasi bro, galing tayo sa hirap ng buhay. That time, nung talagang walang-wala kami, kinakapit ko sa umaga, yung, alam mo yung sambong, Oh, yung lakad bulan. oh. Yun yung kape namin. Ay ako naman, nandanasang kumapi nung walang-wala yung magulang ko. Yung tinutumbang bigas. Oo, kami din, ganoon din. Inuulas siya ng nanay ko. Oo. Ulas, tapos ibubong ko sa tila. Tapos Tas, yun ang... Yun ang ikukonto, yung ang makuha ka ng tubig, Yun ibababad mo yun. Oo. Pakuluan, o kape na yun. Parang tiyak. Parang tsa. Bukod pa doon, paano kung walang bigas na gaganunin? Oo, Tututong yun, walang bigas. wala. Ang ginagawa ng nanay ko, yung lakad bulan, yung sambong, yung dahon nun, yun ang kinakape namin. Laging pumapasok sa isip ko yan. Sabi ko, pag ako nagkaisip, magtitinda ko na kung ano-ano. Edad kong 8 years old bro, nagtitinda ako ng iskindi. Ay ko naman noon, isda. Dito sa dagat kasi. Isda. Kami naman, sa baryo kasi walang lagat. Oo, wala dagat. Kaya ang ginagawa ko, nag-aalsada ako ng iskindi. Tinitinda ko sa school. Elementary ako. Ilang kaming magkakapatid. May grade 1, may grade 2. Kasi 11 kaming magkakapatid eh. Yung Dami. kung sa akin, mga sumunod sa akin, babae, lalaki, babae pa. So, for example, grade 4 ako. Yung isang kapatid ko, grade 3, grade 2, grade 1. Oo. Nagtitinda ako ng iskindi sa eskwelahan. Tapos makikita ko yung mga kapatid ko nakatunga nga. Hindi mo naman matitiis. Wala. Hindi mo talaga Oo. matitis. At ikaw panganay. Tapos pag nakita ko, di ba nagtitinda ako ng iskindi bro? Nagtitinda ako ng iskindi. Nakita ko yung mga kapatid ko nakatayo. Nagtitingin-tingin ganun. Inaatidan ko ng iskindi yun. Binibigyan ko kasi hindi ko matiis. Parang nagaya ko din pala ikaw. Oo, hindi ko matiis. Tapos, diskarte naman ako. Pag pag-uwian, mamumulot naman ako ng nyug. Dadaan ako sa manyugan yan, dadaan ako. Tapos, di ba, minsan may mga ligaw-ligaw na nyug, nalalaglag. Oo. Tapos, lalo pag nakatsamba kang marami-rami, mga 3, pag nakatsamba ko, ibibinta ko. Kinabukasan, may baon naman ako. Plus, yung magtitinda naman ako sa hindi. So, nakakakuha. Tapos, alam mo bro, ang iniisip ko kasi minsan, pag ako naglalakad, hindi ko inisip yung sarili ko lang. Inisip ko lagi yung mga kapatid ko. Kasi, mag-aaral kami, tapos gutom sila. Makikita ko nakatunga nga ganun. Yun lagi iniisip ko. Kaya, ngayon pa lang, ngayong araw, iniisip ko na. Kung pwede ko naman gawin ngayon, ginagawa ko na. Kami nga noon, Oo. tutusin lang. Kami noon, ano yung kana ba? Alam mo yung kana? Oo. Kung nagkakana kami noon, hanggang na lang ako. Edad ko ay 16. Oo. Ang kaya ko lang noon ay, ang katawan ko ay kalitliit. 16 na pirasong yan, mga ganyan kahabang kahoy na yan. Oo. Yan. Balagbag yan sa katabi ng ano. Ito. Yan, ganyan, yan. Mga 12 niyan o kuwan. Pasan-pasan kuwan, baba. Tapos yan, pag hapon, halimbawa, may nadat na ng bangka.
siyempre, di pa ako ganong marunong maglaot. Oo. Minsan, pag may ano na yan, kung may madaong na bangka, na ako niyan, nasalubong ako niyan. Tutulong ako niyan pag-alis ng isda sa lambat, o kaya yung alimasag. Tulong ko niyan. Siya na yung pangulam namin. Pangulam na, di ba? Kasi kung hindi ka tutulong at hindi ka gagawa, hindi ka mabibigyan. Grabe ang sakripisyo talaga nung kami pang mahirap talaga yung mga gulang ko yan. Ngayon lang yan nagkagaragan yan. May mga anak na naka-ibang bansa, may anak na pagtapos. Kumbaga yung mga kapatid ko, ako lang ang walang-wala eh. Siyempre, Panganay, walang-wala. lahat naman ng pamilya, minsan meron talagang nung una, kasi sige, nakasagsagan ka mo ng trabaho, di ba? Kumbaga, inisip mo rin dati, trabaho ng trabaho para makabigay kahit pa paano sa magulang mo. Hindi mo inisip yung iba pa. Basta inisip mo lang makapagtrabaho. Ang iba. Diba? Ang iba. Kaya ako naman, pag ako kasi nagtatrabaho, talagang, focus ako sa trabaho kasi. Kung minsan kasi, pag nag-focus kasi sa isang trabaho, yun na lang ang gagawin. Yun na lang ang gagawin mo. Limot na rin sa sarili. Ako naman, iba naman ako. Kung minsan, nangyayari din sa akin. Hindi natin naalis yan eh. Totoo naman, hindi ba natin naalis yan? Ito yan. Kung minsan, pag yung nag-relax ako, nagkakapi ka nung kapi ka, maisip, doon mo na maisip na, may mali na yata ako. Kaya nga. Naisip mo minsan. Dapat baguhin na natin baguhin ng unti. Doon mo maisip yung mga bagay na minsan na hindi mo nagawa sa buhay mo noon. Na ngayon, di sana, kung ginawa ko yun, di sana ako ganito, no? Sana. Totoo yun. Totoo yung sinasabi mo. Isipin mo bro, ako nga din bro. 11 kaming magkakapatid, 11. Ako lang yung nakatapos ng high school. Isipin mo yan. Meron din ng pangalawa yung kapalit kong isa, yung babae. Yun, nagsikap din yun kasi that time na nag-aaral kami pareho, sinusuportan ko din yung katulad sa pamasahe. Kasi nagtitinda ako ng ice trap. Di malaki-laki nang kita ko noon. High school ako, nagtitinda pa ako ng ice trap. Ako, katungtong naman ako ng high school. Second year college. College. High school. Second year. Tapos, parang tinamad na? Hindi, parang gusto ko kumaral. Kaya lang parang niisip ko eh. Paano naman yung mga kapatid ko? Di ba? Tanong mo yung mga magulang. Ay, mga kapatid ko. Kasi ikaw yung kinikwento ko sa'yo. Kasi ikaw yung panganay nga. Minsan, nakikita mo sa mga kapatid mo na kumbaga, ikaw pa lang yung kaya mo magtrabaho ng ganyan. Nag-isip na ako. Sabi ko, buti pa ka ako nitong magsubok muna maglaot. Naglaot-laot na ako. Itong marunong na ako mag-piloto sa bangka. Nagsarili ako. Naghanap akong may samahan. Yun. Hanggang nagkukuha na ako, namalayan ko na, yung mga kapatid ko, ayos na. Kung minsan, nagpa-Manila ako, nagpa-Nubesia ako, Bulacan ako, kung saan na lugar. Okay na. Contraction ako. Okay na sila, no? Di mo namamalayan, ikaw na pala yung nahuhuli. Ako na nga, yun na nga sinasabi ko eh. Sinasabi ko sa kanila, kila Papa, sa lahat akong kuhan, ako lang ang walang-wala. Bakit kaya ganito ang buhay ko? Tinatanong ko sa sarili ko din. Sabi ko kay Mama, kininto kay Mama, bakit ganito ang buhay ko? Walang swerte yata. Ganito na lang ako. Kasi tumigil ka sa pag-aaral mo. Tigil na ako. Kasi alam mo, pag once na tumigil ka sa pag-aaral mo, gusto mo man maghanap ng trabaho, walang makukuha. Wala kang atibayan. Wala kang certificate. Wala kang diploma. Diploma. Di ba, pupunta ka na Manila, mag-alangan ka. Pero kung malakas ang loob mo, kasi ang diploma, pinapagawa lang yan. Oo, pinapagawa lang yan. Mayroon man mamiki. Oo. Kasalanan din yun. Yun yung nangyari noon. Pero ako, tapos ako ng high school.
Nagsubok din ako mag-college pero hindi ko na kinaya kasi financial lang wala. Wala na. Wala talaga. So, kaya nga, sa 11 magkakapatid, ako lang yung nakapagtapos ng high school. Tapos, yung kapatid kong sumunod sa akin, nag-aaral din pero ako na yung nagbibigay ng pamasahe. Ako na nagbibigay ng pamasahe doon. Yun, awa na Diyos, napagtapos din siya ng high school. Kaming dalawa. Kaya, ako rin yung nakapunta kung saan saang lugar. Manila, nakaibang bansa din ako. Oo. Kung saan. Pero may kapatid din ako ng ibang bansa. Lakas lang ng loob. Kahit na wala siyang pinag-aralan. Ng ibang bansa siya. Doon na lang siya nag-aral din. Ibang bansa. Lakasan lang loob talaga. Bagay ngayon, ano na rin? Mm. Kumbagay talagang utak ng gamitin. Utang mong damit. Abilidad. Oo. Kasi tibay ng dibdib. Yung kakayanan lang. Kaya maswerte yung mga taong andyan na yung tulong. Minsan di pinapalagaan. Hindi binabaliwala lang. Binaliwala lang. Samantalang tayo, naghihirap tayo kung saan tayo napunta. Di ba? Alam mo, sa totoo lang minsan, napakaswerte ng mga taong natutulungan. Yung bigla kang madidiscovered, tapos matutulungan ka, tapos yung iba at talagang pinapahalaga nila. Yung iba naman, kumbaga, dinadala nila sa parang normal lang, okay lang. Pero hindi nila inisip, napakaswerte mo. Ano naman? Dahil isa ka sa mga nabibiyayaan na madaling blessings. Hindi nyo pinapalagahan. Samantalang kami, kung saan-saan pa ako natutulog na bundok. Tayo, kung saan ka. Oh, di ba? Kung saan-saan ka pang nalaot. Di ba? Oo, nasa Oo. nalaot. Parang ganun ka din. Kaya sabi ko, Lord, sana bigyan nyo kami ng blessings. Dahil ikaw ang nakakalam ng mga puso namin, no? Di ba? Basta may time daw na ano sa Panginoon. Dati bro, sa totoo lang yun, ito, sabi ko siyang katotohanan. Dati, panaginip ko lang na magkaroon ng sasakyan. Hindi ko nakalang magkakaroon ako ng sasakyan. Ito paano? Panaginip lang yan eh. Wala sa vocabulary kung magkakaroon ako ng sasakyan. Dumating. May inulaan ako ng isang manghula dati. Sa akin, magkakaroon ako ng sasakyan. Nag-isip ako, paano ako magkakaroon sa akin? Wala man ng trabaho. Paano? Imposible nga bro. Napaka-imposible. Tapos, makakapunta ka kaya sa ibang bansa. Sabi sa akin, paano ako makakapunta ng ibang bansa? Wala naman akong pinag-aralan. Di ako marunong mag-English. Una kapunta ako ng Dubai. 11 years pa ako sa Dubai. Ayos na. Oo. Inulaan ako dati ng magagamot. Magagamot ng isang parahula. Hindi mo na ako naniniwala sa kanila. Pero, nung natupad ko na yung mga ito, lagi ko siyang naisip. Sabi ko, ito yung mula sa akin dati nung mangungula. Na makakarating ako ng ibang bansa. Magkakaroon ako ng sasakyan. Magkakaroon akong motor na 2 gulong daw. O, motor yan. Nangyayari. Pero, taon ang binilang. Siyempre. Hindi man, yung pagkawala sa'yo, di ba? Di man oras mismo. Magbibilang ka ng ilang taon, dekada. Taon talaga. Oo. Kaya minsan, kung hindi mo talaga, totoo yung wala pero, wag mo lang asahan. Oo, asahan. Kumusa. Sikap, tiyaga. Tiyaga. Kung saan doon natin talaga. Kaya yun, sabi ko, pananalig pa rin sa Mala Diyos. Unang-una. Oo. Ako, sa dami ko napuntahan lugar bro, sa totoo lang, awa ng Diyos, kahit maraming nagkakurso nila sa akin, madalas kasi akong pag-kurso nila yung natapagtitripan ako, madalas akong ganun. Kurso na ako ng tao. Dalang ubos na akong duman sa bingit ng kamatayan. Yeah. Kaya, awa ng Diyos, buhay pa rin ako hanggang ngayon. Kaya minsan, yun nga, yung kinakatakot ko. Kasi yun yung signos ko sa kutsilyo.
Tinutukan ako dito ng kutsilyo. Sa sayawan. Dito. Nakabaon na yung kutsilyo dyan. Oo. Muntik na. Muntik na ako, bro. Baboy. Hindi ko alam. Inakbayan ako, bro. Tapos, Tanggalayan ano? inakbayan ako. Yeah. Tapos, sinabayan na ako sa kalsada. Habang naglalakad kami, yung kutsilyo dito, nakabaon dito talaga. Sabi ko, ano bang kasalanan ko sa'yo? Yung kasalanan mo. Tapos, mabuti na lang at nakasalubong ko yung tita ko. Pinagbino ka rin. Oo. Dito. Oo. Sabi na, ano yan? Sabi ng tita ko, ano yan? Oo, doon natanggal yung kutsilyo. Nakabaon sa akin dito. Buti hindi lang dumugo. Oo. Tapos, yung bus, galing ako Maynila, yung bus na sinasakyan ko, Bill TV, uso pa. Bill TV. Na-hold up. Kasama naman ako sa hold upan. Oo. Ang daming pagsubok. Kamalas. Ang daming pagsubok, bro. Grabe. Ang trabaho ko sa Manila, construction. Grabe. High school ako. Bakasyon, di ba? Punta ko Manila, sama ko sa tatay ko. Construction kami sa Manila. Di, pasukan naman. Uwi na ako kasi pasukan na. Namili na ako ng mga gamit ko sa monumento. Mga combat, kasi porcher na ako eh. Combat, patig, mga gamit. Pambira, pag uwi ko, pagsakay ko ng Bildeme, parting Quezon, inold up yung sinasakyan namin. Akala ko, pelikula lang. Nangyayari pa sa totoong buhay. Ano nangyayari? Kasama na naman ako doon. Grabe. Hindi na ano yan. Hmm. Dati noon, ngayon wala naman baga na. Kaya yun ang kwento ng buhay. Dami kong karanasan. Kaya ko, talagang. Mga kalingap, shoutout po.